Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa ongoing Chessable Masters. Sa winners bracket naman tayo. Matatag ang dalawang ito. World number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Vladimir Fedosiv. Ayan, si Fedosiv po ang nagpalaglag kay Ferrugia at si Magnus naman ang tumalo kay Wesley So. Kaya dito magkakaalaman kung sino ang mas matatag sa kanila. Umabot po ng Armageddon fight, ganong katindi. Game 1 nanalo si Magnus, Game 2 and 3 tabla, Game number 4 nakabawi si Fedosiv 2-2 at dito na humantong sa Armageddon na black si Magnus. Kapag naitabla niya, tapos na ang match na ito at si Fedosiv ang bababa sa losers bracket. Pero kapag naipanalo naman ni Fedosiv, tapos naman si Magnus at si Fedosiv ang mapupunta sa pinale ng winners bracket. Okay. White dito si Fedosiv nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Queen's Gambit, exchange variation, Bishop G5. Ayan, yan ang mga tirada ni Kasparov nung araw eh. E3, H6, sinubukan kagad, kakapturin ba? Umatras lang. Bishop F5. Ayan, yung technique na yan para abangan ang expected development ng light square bishop para mai-exchange kagad. Pero nag-queen B3 muna si Fedosiv. Inatake niya muna ang B7. Nag-knight C6. Kinargahan kagad ng lalim ah. Teka muna mga kamatsas. Pag tira ng knight C6, novelty na kagad ni Magnus. New move. Dahil ang nai-record pa sa libro, B6 para depensahan ang naka-threat na pawn. Pero dito, pinapakain lang. Knight F3 lang, hindi naman kinapture. Ano ba ang mayroon dyan? Halimbawang capturein ang B7, magna Knight B4. Ayun. Ipe-pressure yung C2 para may double attack. At halimbawa mag-Bishop B5 check, iiwanan lang King F8. At nandito pa rin ang nakakasakit ng ulo na paparating. Medyo may karga yung tira talaga ni Magnus, nilaliman. Pero nag-Knight F3 lang, Knight A5, inatake ang Queen, Queen D1 bumalik, nag-C6, at nag-Knight E5, pagpapalakas lang sa Knight, nag-Castle, G4, ayun, Bishop H7, H4 para bombahin ang atake ang king side, Knight E4, ayun. Syempre, hindi pwedeng magpatumpik-tumpik ng walang gagawin ng black. Kailangan meron. G5, ganun din, no? At nag-Bishop B4. Ayan, teka muna mga kamatsas ha. Itong G5 kasi maraming kakain dyan, pero bakit hindi pinagkakain yan? At tipong maghahangad na lalamang ng isang pawn. Mayroon kasing Queen H5. Lalakas ang puwersa ng H-file. Nako, may threatening matchas ang black. Halimbawa, ipangharang yan, kakapturin lang yan. Okay, delikado ang black dyan. Balik tayo. Kaya, nag-Bishop B4, inatake ang Knight, Rook C1 dinipensahan at nag-F6 para mapaalis naman ang Knight na yan. Kinapture, Rook takes F6, nag-Queen G4. Ayun, medyo... Ang Queen G4 para sa akin, malakas naman ang dating, no? Kasi pag nag-Rook G1, malakas nga naman ang attacking papunta sa G7. Pero hindi raw maganda, sabi ng computer engine, mas mainam daw ang i-develop na lang ang Bishop. Ayan, okay, balik tayo. Sa Queen G4, Queen E7, Bishop D3, Bishop F5, paalis sa Queen, bumalik, Knight takes, B takes, Bishop takes D3, Queen takes D3, at nag-Bishop D6. Samantalang si Magnus, nililinis niya ng nililinis na exchange para kumaunti ang pyesa at mawala ng mga galamay ng pang-atake ang puti. Tabla lang hangad ni Magnus sa Armageddon fight eh. Bishop G5. Ayan na naman. Sa mga ganitong short time control, para sa akin, malakas ang dating ng mga ganitong tira. Pero sa accurate play, bad move daw, sabi ng computer engine. Dapat King F1. Ayun, sino ba naman ang makakaisip dyan? Unang-una, ang tore nandyan. Tapos dyan patatapat. Pero yan daw ang accurate move. Okay, malalim ang computer, ano? Balik tayo sa Bishop G5, kinapture ni Magnus. Dito, ayun, capturing pala yan. Huwag palang matakot na kagatin yan, ano? H takes, saka ka-capture sa knight. Ayun. Ito po continuation. Capture, C4. Ayan, medyo malayo-layo na ito. Malawak.
Unang-una, ang tinitignan ko dito, yung Queen H7 check pero magki-King F7 lang. Na kapag nag-Queen H5 check, magki-King E6 lang. Mananakbo pala dito ang Black King at walang panganib. Wala pag chumek dito lang. Lalabas, Bishop Knight sa isang tore. Exchange daw ng puti dito, kaya lamang ang black. Okay? Balik tayo. Pero, yun nga na-miss nga yan. Kinapture kagad yung knight D takes E5, Queen A3. Ayun, para makapangalikot ng threat din sa tore, pero ang laki ng evaluation bar na ibinigay pabor kay Fedosiv. Bad move. Dito, ang tira daw, pwersado ng capturing yan. Okay? Pero dito tayo sa nangyari, Queen A3, nag-Rook C2. Brand X din. Hindi nakita ang branded move. Capture kagad sa tore. Yan ang winning for Fedosiv. Nakaka-capture, hayaan lang, check. Magki-King E2. Siyempre, Queen B2, check. Pag kasi dumiretso ng capture sa tore, mayroong Queen G6, threatening matchas sa G7 at ano pang solusyon ang gagawin dito ng black para makasurvive? Wala na po. Walang solution. Wala Ang layo ng queen Balik tayo. Rook C2, brand X move. Rook E6, Bishop F6. Nako, talaga oo. Ayan na naman ang mga bitaw. May Queen G6 na pasok pag kinapture. Rook F8. Rook G1. Capture, Rook takes, and the Queen D4. Threatening Queen takes. Pero hindi na naman sumang-ayon ang computer engine. Dapat daw Rook G6. Exchange sa tore, tapos capturein, Queen takes, and Queen E7. Ayun, slightly better for white. Kasi malakas din naman ang knight pag nakatungtong sa C4 square. Hindi pa biro ang position. So, balik tayo sa Queen D4. At nag-Queen E7, good move. Kasi kakapturin na yun, dinipensahan. Nag-Rook E2, threatening E4 para mabuhay ang tore. Knight C4 at nag-Rook G3. Ayan, teka muna mga kamatsas, no? Bakit naman kaya hindi itinuloy ang E4 dito? Ano meron? Ay, malakas magna-Knight E5 nga pala. Malakas nga pala, may Knight F3, triple attack yan. Kaya pala hindi itinuloy. At tumira na lang ng Rook G3 muna, preparasyon mamaya sa F3 square at nag-Knight D6. Wala ng E4 nga naman kasi kontrolado. May double attack pang paparating. Nag-Rook G4, B5, ayun, para walang mga break-break pa at madepensahan din ang A7 pawn. Nag-Rook F4, Rook G6, ayun na, manggugulo-gulo na. F3 para pag chumekman, angat lang. Knight C4, King F2 at Queen E6. Quality down dito si Magnus pero ang daming mga nakikita niyang mga kalik-kalikot na makakakomplikasyon pa sa posisyon ng puti. Nag-Rook G4, ayan, para mabarhan, mai-challenge ang tore. Siyempre, exchange down si Magnus, dapat ilayo niya sa mga exchange. Nag-Rook G3, Knight D6, good move na naman. May paparating na Knight F5, Knight E4, nag-Rook G4, ayun. Nag-blunderation si Fedosiv. Bumaliktad kaagad ang position. Hindi niya nakita ang accurate move na E4. Yan na lang daw talaga. So, walang Knight F5. Ang binigay na continuation dito ay D takes E4, tapos Queen takes A7, mga ganon, threatening matchas. Rook F7 check, Queen A8 check, Rook F8, at Queen takes, and Queen E5. Ayan, medyo malawak-lawak pa ito. Malayo-layo pa, marami pang mangyayari. Okay, balik tayo. Sa Rook G4, Knight E4, check. Hindi rin napansin ni Magnus ang napakalakas na tira. C5 muna. Pag kinapture yan, saka pa lang magkakaroon ng Knight E4 check na malakas. Ayun. Okay, C5 sa continuation. Grabe yung continuation. Pinasubo na dito. Bakit? Halimbawa kung mag-Queen D3, ay oo nga pala. May Queen takes G4 nga pala. Mahihiwalay nga pala ang Queen sa pagkakadepensa sa tore. Di pwedeng capturein, nakapin. Grabe pala yung C5 na yun. Napakalakas. Balik tayo sa Knight E4 check. King G2. Saka pa lang nag-C5. Ayun, nakaganon tuloy. Ibang sequence na to. Pero ganun pa man, lamang pa rin si Magnus sa pangyayari. Kasi draw nga lang kailangan sa Armageddon. O, yan, A4, bumasag-basag na lang.
good move para maintain ang good structure ng pawns. Ayun, talagang malupites talaga tong si Magnus talaga. Ay, ang bigat kalaban sa Armageddon, sa must win. Ayun, nag-C2 na lang pero dapat dito ang winning move ay C4 check. Yan ang accurate kasi pag bumaba dito may check kuha tore. Ngayon, pag kinapture naman yan, may rook B2. Hamon. Pag nag-rook takes G5, may C2. Rook G1, rook B1. Okay? Or, kapag naman nag-rook G1 kagad dito, may C2. Kapag nag-rook C1, may G4. Ayun. Kahit bumagsak yung pawn na yan, may papadiretsong isa pang pass pawn na powerful. Okay, balik tayo. Sa C2 check agad. Ang gusto lang talaga ni Magnus, malinis ang mga pyesa-pyesa pa ng puti at wala nang mga panggu-panggulo pa. Ayun, oh. Tabla lang kailangan sa Armageddon. Yan ang lugi ng puti sa Armageddon fight. Pinag-check na lang, oh. Iyakan time. Oh. Nilaban-laban pa, hanap-hanap ng mga panggu-panggulo. Pero dito po sa posisyon na ito, puti pa nga naghahabol ng tabla dito kung tutusin dahil may extra pawn si Magnus. Gumapang man si Magnus, nakatuto man si Fedosiv pero sa bandang huli tagumpay pa rin si Magnus. At ito po ang kanilang standing bracket. Tingnan natin kung sino ba makakalaban naman ni Magnus sa winner's bracket final round. Ayun. Nanalo kasi si Denis Lazavic kay Jose Martinez sa score na 2.5. Halos tinambakan si Martinez. At si Magnus naman 2.5 pero nanalo via Armageddon fight. Kaya ang expected na maglalaban ay si Denis Lazavic and Magnus sa pinali. Okay. Ayan. Sino po sa palagay nyo ang mananalo? Ramdam nyo si Magnus ba uli o itong si Lazavic ay may sipa na bata pa ito eh. Pero nakakagulat din ang performance ng batang ito mga kamadyas. Hindi rin biro. Yun nga lang, ang makakabangga niya ay matigas pa sa pader na si Magnus. Yan ang paghahandaan nila Sabik sa winner's bracket finale. Okay, maraming salamat po mga kamadyas. Manatili po kayo nakatutok dito sa ating YouTube channel at i-update ko kayo sa kaganapang mangyayari dito sa ongoing na malakasang Chessable Masters. Sa mga nagtatanong po ng merchandise natin, i-search nyo lang sa Shopee ang Kamatyas Sporting Goods Shop para makapamili kayo ng mga Kamatyas products natin na talagang magaganda po, quality talaga, di kayo magsisisi pag kayo ay umorder ng ating mga products. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.